Ang nakaraan, si Adrian Leonberg ay pumunta sa teritoryo ng kanyang tito sa North, hindi para magtago kundi ang magpalakas kaagad sa pamamagitan ng karanasan mismo sa labanan. At dito ay haharapin nila ng kanyang pangkat ang napakaraming mga orc, pagkakataon para lumakas kaagad ang ating bida. Ika-25 na kabanata, mga sandali bago maglakbay ang ating bida papunta sa teritoryo ng kanyang tito, may isang supot ng salapi ang inihagis sa isang lamesa. Ang taong ito ay isa sa mga sundalo na kasama ng ating bida, ang nakita niya na may stat na hindi katiwa-tiwala. Dito ay nag-aalangan siya sa misyon na binigay sa kanya dahil alam niya na delikado sa Winter Castle, nasabi naman ng nag-utos sa kanya na wag itong mag-alala dahil hindi naman raw ito kailangang lumaban. Sabi pa ng isang ito, sa tingin mo ba ang batugan na prinsipe na iyon ay talagang may gagawin roon? Tiyak ay aagawin lang niya ang tagumpay ng kanyang tito at ilalagay sa kanyang pangalan, sabi nito na talagang walang tiwala sa ating bida. Sabi pa ng isang ito, hindi mahalaga ang unang prinsipe na iyon, ang alalahanin mo ay si Count Bolorhard. I-report mo lahat-lahat sa akin ang lahat ng nagaganap sa Winter Castle, utos ng traidor na ito. At dahil sa pera, talagang ang karamihan sa mga tao ay madaling nasusuhulan, kaya wala nang nagawa pa ang isang ito kundi tanggapin ang misyon, sa dami ng perang ito. Ano magagawa mo ba? Tanong ng kanyang bossing, na isang ngiti ang iginanti nito sa kanyang amo, para sabihin tatanggapin niya ang misyon. Ang isang gito ay ang Count ng Royal Court, isa rin sa mga may mataas na katungkulan o influensya sa kaharian, sa itsura nito ay talagang malaahas ang pag-uugali ng matandang hakluban na ito. Kasalukuyan, ito ang inutusan ng Count ng Royal Court, ang espiya, o traidor sa grupo, dito ay takot na takot siya. Bakit raw siya lalaban sa halimaw? Hindi raw ito ang napag-usapan nila, niloko raw siya nang nag-utos sa kanya. At ayun na nga, ang higanting halimaw na ito ay nagmamadali na tapusin ang mga tao sa kanyang harapan ngayon, na nasa gitna ang traidor sa grupo. Takot na nanginginig ang katawan ng traidor, sa likuran naman ay mabuti na lang naririto si Arwen, nagbigay kaagad ito ng utos na panatilihin ang posisyon ng bawat pangkat, at sumugod na kasunod niya. Galit na hinato ng orc na ito ang kanyang sandata sa kanyang harapan, na nasangga ito ng pananggalan ng isa sa mga tauhan ng ating bida. Kaya lang ang traidor na ito ay talagang maiihi pa ata sa kanyang salawal sa takot nito. Ano raw gagawin niya? Tanda na talagang hindi isang sundalo ang isang ito. Sumigaw si Arwen, ikalawang hanay sugod, at ang isang ito ay sumugod nga, kaya lang nakapikit ang makong na ito. Kaya lang nakaramdam ito ng isang matibay na bagay, dahil hindi na niya maitulak ang kanyang sibat, kaya dahan-dahan itong binuksan ang kanyang mga mata para makita ang nasa harapan nito. Ayun naman pala, hawak-hawak ng higanteng orc na ito ang sandata ng espiya, at ramdam niya na nasa delikado ngayon ang kanyang buhay. At dahil nga sa duwag at walang kakayanan ng nasabing traidor, mabilis lang nakuha ng halimaw ang sandata nito ngayon. Katapusan na namin, tanging salitang lumabas sa isipan ng nasabing traidor na lalaki, kaya lang mabuti na lamang talaga naririto si Arwen ngayon, na siya ang nagmamadaling sumugod sa halimaw. Ayun na nga, isa ito sa dahilan kung bakit ito sinama ni Adrian sa labanan, dahil sa karanasan nito at husay sa pakikipaglaban, alam niyang maasahan ang isang ito. At walang ano-ano'y mabilis niyang napuksa ang halimaw, tinagpas nito ang braso at ulo ng halimaw na ito nang walang kahirap-hirap, nakitang-kita ng traidor na lalaki. Bagsak ang higanting halimaw sa harapan ni Arwen, nakitang-kita ng nanginginig na katawan ng traidor na lalaki. Kasabay noon ay bumagsak rin ang braso ng orc na hawak-hawak ang sandata ng lalaking duwag, dahilan para matamba sa takot ang nasabing lalaki. Dito ay nilinga ni Arwen ang pasaway na kasama, sabi nito, tayo ay nasa labanan ngayon, huwag ninyong hahayaan na makuha ang inyong sandata, matikas na utos nito. At takot na nakatingala ito ngayon kay Arwen na sumagot, opo. Tanging sagot ng ganggang na ito. Patay man ang nakalaban ni Arwen na halimaw, hindi nangangahulugan na tapos na ang laban, iyon ay dahil may mga halimaw pa sa unahan, kaya dapat ay alerto pa rin ng mga ito ngayon. Napakarami nga ngayon ang mga halimaw sa lugar na ito, at talagang mababangas ang itsura, hindi pwedeng malingat, kundi talagang tapos sila, sabi ni Arwen, lahat kayo maghanda sa laban, sabi nito, habang nakataas ang kanyang espada. Kahit alam ni Arwen na kaya niyang labanan ng mga halimaw, hindi lingid sa kanyang kaalaman na dahadaw sila sa labang ito,
iyon ay dahil napakarami ng mga naglalakihang orc, kapag nagtagal ang laban ay talagang tiyak na tapos sila rito. Kaya lang sa hindi inaasahang pagkakataon, isang pulang aura ang umihip sa hangin ngayon, na ikinabigla ni Arwen. Ayon naman pala, bukod sa kanya, may isang nilalang pa sa kanila ang madaling napatay ang halimaw na nasa harapan nila ngayon. Gulat na gulat rin ang traidor na ito sa kanyang nakita, hindi siya makapaniwala sa pangyayaring naganap ngayon. Ganon rin ang iba pang mga kasama, dahil bukod sa nakakatakot na ang mga halimaw, may isang halimaw sa kanilang grupo ang kanilang kasama ngayon. Ganon rin itong si Arwen, kita sa mga mata nito ang isang nilalang na higit pa sa mga halimaw na kinahaharap nila ngayon, bagay na hindi niya sukat akalain. Ayun na nga, dahil hindi lang si Arwen ang nagpakita ng gilas, kundi ang kanilang kamahalan, ang unang prinsipe na si Adrian Leonberg na tinuring na walang kwenta ng lahat, ngayon ay madali lamang nitong pinapatay ang mga halimaw. Hindi lamang isa, kundi napakarami ng mga halimaw ang pinaslang ng ating bida sa kanyang mga dinaanan ngayon, at nasa gitna siya ngayon ng mga kalaban, na balot ng kanyang pulang aura. Puno na ng dugo ng halimaw ang kanyang katawan at kasuotan, dito ay patuloy na nag-aalab ang kanyang pulang mana heart, na tuloy-tuloy na gumagana ngayon. Agad napasigaw si Arwen, kamahalan, tawag nito sa ating bida, na pati ang mga tauhan sa likuran ay napahinto rin sa mga sandaling ito. Sa mga sandaling ito ay parang nawawala sa sarili si Adrian, ang kanyang mga mata ay pulang-pula rin, mukhang nilamon ito ng pagnanasang pumatay. Kamahalang sigaw pa ni Arwen, kaya lang ang ating bida ay para bang walang naririnig ngayon, nagmamadali itong tumakbo pasulong kung saan ngayon naruroon ang mga kalaban. Sa nakaraang buhay ni Gruhorn, noong panahong siya pa ay isang espada, dito ay nagmamadali ang nilalang na may hawak sa kanya na sumugod sa mga halimaw. Tulad ng aura na nilalabas ni Adrian, pulang-pula rin ang aura ng hindi makilalang nilalang na ito na tinatagpas ang mga orc na madaanan nito. Marami na itong napatay na mga halimaw, kaya lang para sa kanya ay hindi pa sapat ang mga ito, kaya sa bawat pagsugod, sa bawat halimaw na kanyang makita, ay patuloy niyang winawasiwas ang sandatang si Gruhorn. Hindi na mabilang pa ang mga halimaw na napatay nito, kahit gaano pa ito karami, talagang hindi sasapat para sa kanya ang mga napapatay na halimaw. Hanggat may mga halimaw na nakatayo, hanggat ang mga kalaban ay humihinga, walang ibang gusto ang nilalang na ito kundi ang dugo ng mga kalaban na kanyang napapaslang. Kahit ilan pa ang makaharap nito, kahit ilan pa ang sabay-sabay na kumalaban sa kanya, hindi pa rin ito sapat para mapasaya ang nilalang na ito, kaya patuloy niyang pinapasok ang mga kalupaan kung saan naghahari ang mga halimaw. Sa bawat halimaw na makita, kinahaharap niya ang mga ito ng walang takot, at pinapatay isa-isa ang mga ito. Hanggat nakatayo ang mga kalaban, hindi siya titigil na tapusin ang mga ito ng paulit-ulit, talagang tinatanggalan ng nilalang na ito gamit si Gruhorn ang lahat ng mga halimaw na makita. Dito ay muling nagtagumpay ang nasabing bayani, nagawa niyang ubusin ang mga halimaw sa lugar na ito na kanyang napuntahan. Ang mana sa puso ng bayaning ito ay matagal nang naupos ng husto sa tuloy-tuloy na pakikipaglaban sa mga halimaw. Kaya lang kahit ganun ang sitwasyon, talagang hindi tumigil sa pakikipaglaban ang bayaning ito, malinaw ang puso, isip na magpatuloy na ubusin ang lahat ng mga kalaban. Ininom na ng bayaning ito ang mga dugo at kinakain ang mga laman ng mga halimaw na kanyang napapatay, nagpatuloy ito sa pakikipaglaban sa hindi maubos na mga halimaw. Hanggat sa dumating ang oras na siya ay tumanda na, ang bayaning ito ay puti na ang mga buhok, pero ang mithiin ng kanyang puso ay ganun pa rin ang ubusin ang mga halimaw sa mundong ito. Ang matikas at matatag na bayani ay naging mas mahina na ngayon dala ng kanyang katandaan, ngunit ang espadang itong si Gruhorn ay tulad pa rin ng dati. Dahil sa matagal ng ubos ang mana heart nito na pinagkukunan ng kanyang lakas, at dahil rin sa hindi matinag-tinag na paninindigan nito na ubusin ang mga halimaw, ginagamit na nito ngayon ang kanyang sariling buhay para lang makakuha ng lakas, at magampanan ang nag-iisang misyon, o nais niyang gawin habang siya ay nabubuhay. Ganito ang nasabing lalaki, dahil sa kakilakilabot na sinapit ng kanyang buhay noon, dahil noong minsan siyang umuwi ng kanyang bahay, magulo rito, puno ng dugo ang paligid, at hindi niya makita ang kanyang pamilya. Iyon ay dahil ang kanyang buong pamilya ay napatay lahat, at kinain ng mga halimaw, na walang itinira na kahit ni Katie Ting na parte ng katawan ng kanyang mga mahal sa buhay. Ang kanyang masaya at buong pamilya ay nawasak,
ang kanyang mag-ina ay pinatay at kinain ng mga halimaw. Ito ang nag-iisang pangarap ng lalaking ito, pangarap na punong-puno ng puot, at paghihiganti para sa kanyang mag-ina na pinatay ng mga halimaw. Dito sa mga sandaling ito ay natigilan ang bayaning ito, kitang-kita ng kanyang mga mata ang isang nilalang na binabalot ng kulay pula na aura. Isang nilalang na dala-dala ang isang bandila, ang nilalang na matagal na niyang hinahanap. Ito ang nilalang na mortal na kalaban ng bayani, ito ang tumatayong boss ng mga halimaw ang pinuksa ng matandang lalaki, nasa harapan na niya ang kanyang pinapangarap na patayin, at mistulang langgam lang ang isang ito. Sa tinagal-tagal ng panahon ng paglalakbay nito, sa kinahaba-haba ng kanyang paglalakbay, sa wakas na sa harapan na niya ngayon ang kanyang gusto patayin, kaya ganito na lamang ang pagkagulat nito sa laki ng kanyang kalaban, kaya lang bago pag magsimula ang laban, ay talagang wasak na ang isang ito, hindi lamang ng kanyang katandaan, kundi ang kanyang tunay na lakas ay wala na rin sa kanya. Pero kahit na ganoon, naging masaya ang isang ito, dahil kahit alam niya na maaari siyang mamatay rito ngayon, natupad pa rin niya ang kanyang pangarap, ang makita, at makaharap ang nasabing halimaw, na sa mga sandaling ito ay para bang lumuluha ito ng dugo ngayon. Gamit ang mga natitirang buhay sa kanyang katawan, ang mga dugo mula sa kanyang katawan ay ang pinagkukunan na niya ng kanyang mana, na ngayon ay talagang sinasagad na niya ito matapos lang ang kanyang huling misyon. Isang napaka-imposibleng misyon ngayon ang kinahaharap ng matandang lalaki, pero kahit na ganun, walang takot niyang kinaharap ang malademonyong halimaw na nasa kanyang harapan ngayon. At buong lakas niya itong hinaharap, gamit ang kanyang natitirang buhay ay talagang binibigay niya lahat-lahat sa mga sandaling ito. Kaya lang kahit buong buhay o buong lakas na niyang ibinibigay ang lahat, hindi pa rin niya nagawang mapatay ang kalaban, na ngayon ay nahuli siya nito. Hawak-hawak na ito ngayon damang yung halimaw na kanyang katapat ngayon, hindi siya makaalis, dahil sa higpit na pagkakahawak sa kanya nito. Pigang-piga siya nito at inihampas pa ito sa pader, na talagang ramdam na ramdam ang matinding impact mula rito ng mawasak ang pader na ito. Sa lakas ng pagkakahampas ng kanyang katawan sa lupa, talagang napabuga ito ng dugo. Tanda na naalag ng husto ang kanyang laman loob sa ginawang iyon ng halimaw. Nakahandusay na sa lupa ang matandang mandirigma, nakahiga na ito sa kanyang sariling dugo, ang malaking halimaw na parang toro o kung ano man ito ay buong-buo na nakatayo sa kanyang harapan na para bang hindi ito napinsalaan. Wasak na wasak talaga ang isang ito ngayon, at alam niya iyon sa kanyang sarili, kahit na isang milagro ay hindi na sumagi pa sa kanyang isipan na may magagawa siya ngayon. Kaya lang kahit na nag-aagaw buhaya ng isang ito, kahit walang milagro, kahit malabong mapatay niya ang halimaw, ang kanyang isip at puso ay isa lang talaga ang laman ang patayin ang kalaban, kaya hindi na mamatay ang puso nito na lumaban kahit hindi na ito makatayo. Unti-unti nang nanlalabo ang paningin ng matandang mandirigma, ang halimaw na matagal na niyang inaasam na makaharap at matalo, ngayon ay naglalakad na palayo sa kanya ngayon. Ito ang istorya ng isang nilalang na punong-puno ng paghihiganti, istorya na hindi alam ng lahat, hanggang kamatayan ay talagang hindi sumuko ang puso at isip ng matandang ito. Iyon ang storya na hindi nalalaman ng lahat, tanging ang espada lang na si Gruhorn ang nakakaalam ng lahat ng ito, ang ating bida ay naglalaman ng kasaysayan, kwento ng mga bayani, mga sakripisyo na hindi kailanman nakita ng mga tao. Kasalukuyan, tanging si Gruhorn lang ang nakakaalala lahat ng mga naganap sa kasaysayan, iyon ay dahil napakaraming mga bayani at mga mandirigma na ang humawak sa kanya, kaya dito ay biglang natigilan si Adrian nang sumagi sandali ang lahat ng alaalang iyon sa kanyang puso-isip. Nang bumalik sa ulirat si Adrian, dito ay patay na ang lahat ng mga halimaw na nasa kanyang paligid, hindi niya namalayan ang kanyang mga nagawa. Kaya lang hindi pa rin tapos ang laban, dahil napalingon ito sa kanyang mga kasama, sa paligid na puno ng ingay ng labanan. Ang kanyang mga tauhan, at iba pang mga kasama ay kinahaharap ang mga orc warrior, mga matatas na uri ng mga orc ang mga ito, na pilit na nilalabanan ng kanyang mga tauhan. Hindi na ang espadang si Gruhorn ang ginagamit ngayon para lumaban, dahil mismo ang ating bida na si Gruhorn na ngayon ang may hawak ng bagong espada. Kitang-kita ngayon ni Gruhorn na nasa katawan ngayon ni Adrian ang bandila na daladala ng dating bayani na gumamit sa kanya. Buong-buo na bumalik kay Gruhorn ang alaala, ang Hymn of Vengeance na teknik niya noon ay hindi na kumpleto dahil namatay ang matandang mandirigma, na ngayon ay nasa kamay na ni Gruhorn para makumplito ito. Isa lang ang laman ng puso't isip ni Gruhorn ngayon,
kailangan niyang makumplito ang Hymn of Vengeance. At ayun na nga, nagsimula na namang umalo ang ating bida, sa bawat pag-indayog ng kanyang sandata ay talagang wasak-wasak nitong pinaghati-hati ang mga kalaban, walang sinasayang na sandali, matapos mapatay ang isa, agad na tumutungo sa ikalawa, na ganun rin ang motibo, ang tapusin ang kalaban, gamit ang Hymn of Vengeance, tuloy-tuloy na tinatapos ngayon ni Adrian ang mga natitirang halimaw sa lugar na ito, gamit-gamit rin niya ang puot at galit ng kanyang dating Master, iyon lang ang paraan para makumplito ang awiting ito ng pakikipaglaban. Dito ay bahagyang huminto ang ating bida, at isang kalaban uli ang kanyang nasa harapan ngayon na may hawak ng sibat na kanyang tatapusin. At ayun na nga, walang ano-ano'y biglang lumundag pasulong ang ating bida, at tinuhag niya ng kanayng espada ang katawan ng nasabing halimaw, na agad ring sumirit ang dugo nito sa likuran sa butas na ginawa ng ating bida. Kahit na dala-dala ang misyon na makumplito ang Hymn of Vengeance ng kanyang dating amo, hindi na kinain ng pagnanasang pumatay ng halimaw itong ating bida, na sa katinuan ito ngayon. Matapos mapatay ang huling halimaw, ang system ay lumabas, isang bagong verse ang nadagdag sa Hymn of Vengeance. Ang verse na iyon ay ang pag-ipon at pagpatong-patungin ng sapat na bilang ng mga bangkay na kulay green na halimaw, at sa ilalim ng mga ito ay makabuo ng naglalawang kulay pula na mula sa dugo ng mga halimaw na ito. Dito ay binanggit ni Adrian o ni Gruhorn ng huling bahagi ng awitin ng pakikipaglaban na tinatawag na Hymn of Vengeance. Sabi nito, ako'y tatayong matatag sa gitna nila. Ganon nga ang nangyari, nasa gitna ng mga napakaraming bangkay ng mga green na halimaw ang ating bida, habang ang kanyang sandata ay nakatarak sa katawan ng huling halimaw na kanyang pinatay. Dito ay muling lumabas ang system, at nagsabi na ang Hymn of Vengeance ay nag-upgrade na, at naging Hymn of Requiems. Matapos noon ay lumingon sa isang derrick sayon ang ating bida, sa lugar kung saan naruroon ang kanyang mga kasama. Ayun na nga, ang pulang bandila na nagpa-activate ng Hymn of Vengeance sa ating bida ay walang iba kundi ang pulang bandila na hawak-hawak ni Vincent. Binali na ito ngayon ni Vincent dahil ito ang banner ng mga orc. Ang pagbali rito ay nangangahulugan na nagawa na nilang ubusin ang lahat ng orc sa lugar na ito. At itinaas ito ni Vincent na puno ng ngiti sa kanyang mukha, at sumigaw na nagawa nilang maubos ang lahat ng orc sa lugar na ito, kaya ang tagumpay ay nasa kanilang kamay. Sa lakas ng sigaw ni Vincent, nagbunyi rin ang mga kasama nito, tuwang-tuwa sa tagumpay ng kanilang misyon na nagawa ngayon. Titig na titig ang ating bida sa nilalang na may hawak ng pulang bandila ng mga orc, at nasabi nito, ang pangalan ng isang iyon. Tama ba, ang pangalan niya ay Vincent Bolorhard? Tanong ni Adrian sa kanyang sarili, habang nakatingin sa masayang-masaya na batang ito. Ang tagapagmana ng Bolorhard na si Vincent, ay kaparehas ng pangalan ng dating bayani na malagim ang sinapit ng buhay nito at ng kanyang pamilya. Ibinuwis nito ang kanyang buhay sa misyong ubusin ang lahat ng orc, na hindi niya nagawa, pero bago ito namatay ay sinabi niya, sa susunod niyang buhay ay uubusin na niya ang lahat ng orc. Kaya ngayon ay hindi makapaniwala si Gruhorn, na ang kasama niyang umubos sa mga orc ngayon ay Vincent rin ang pangalan, na pahiwatig na natupad nga ng matandang mandirigma ang kanyang misyon. Nagawang magtagumpay ng ating bida sa unang misyong kanyang kinaharap ngayon, ano kayang pagbabago ang magaganap sa buhay nito at sa kaharian sa oras na malaman ito ng lahat? Abangan!